Masayang araw, mga ka-PL. Isa sa mga tututukan o tatrabahuhin ni Congressman Rodante Marcoleta sa oras na siya nasa Senado na, mga kababayan, itong pagpapababa po sa bilang ng mga mahihirap gamit po ang batas na siya ho mismo ang may gawa. Walang iba kundi itong Magna Carta for the Poor na sa kasalukuyang 19th Congress, mga ka-PL, hindi po di umano umuusad o gumagana itong batas na ito dahil sa oras na siya nasa plenaryo na ng Kamara at magsalita tungkol dito, hindi di umano siya pinagsasalita. Kumbaga, binabaraho siya, mga ka-PL. Kaya siguro naisipan itong butihing representante ng Sagip Party List, mga ka-PL, na umakyat sa mas mataas na kapulungan dito nga sa Senado para maisulong niya ang batas na yan, which is papakinabangan po ng ating mga kababayang hirap na hirap po sa buhay. O ito po ang video ni Congressman Rodante Marcoleta, mga ka-PL. Mabuti pa itong mamang ito kaysa kay The Junior, mga ka-PL, na tila hindi man lang yata naiisip kung paano pababain ang bilang ng mga kababayan nating nasa pinakamahirap na kalagayan. Walang ibang inisip itong si The Junior, mga ka-PL, kundi ang mag-party-party. F1 race, ayan. Ayuda, kaliwa kanan, na hindi naman yan sana ang tamang solusyon, kundi band-aid solution lang yan, mga kababayan. Oras na natanggal yung band-aid, ayun, kita na naman yung sugat, which is ito yung pinaka-problema ng ating mga kababayan. Nyor! Buti pa, itong mamang si Marcoleta, di hamak na mas matalas ang kanyang plano, di hamak na mas magaling kaysa sa iyo yata, Nyor. Parang mas bagay itong presidente kaysa sa iyo, Nyor. Naturingang ikaw pa man din, ang Pangulo ng ating bansa. Pero, kamusta, Nyor? Bumababa ba ang bilang ng mga kababayan nating pinakamahihirap? Nyor? Kung meron man, mga ka-PL, lumalabas sa survey na, bumaba na ang bilang ng mga naghihirap sa bansa. Istoryahe. Aminin natin, lumingon tayo kaliwat kanan, makikita natin kahirapan sa ating mga kababayan. Tila baga, nilalaro laang, mga ka-PL, itong survey para nga mapabango lamang ang pangalan nitong isang mama. O ito na po ang video explanation ni Congressman Marcoleta. Panoorin na po natin. Ngayon, paano natin sila mapapagraduate? Yun ang tinatanong ko sa kanila nung gusto ko magtanong sana sa plenary debates. Ayaw naman nila akong magtanong. Ayaw naman nila kung magtanong. Ang gusto nila puro ang tanong sa Office of the Vice President. Paano kayo naging ganyan, Congressman Marcoleta? Alam ko, anak kayo ng magsasaka. Paano kayo nainis sa abusadong mga public utilities, sobrang mahal na kuryente? Kasi alam natin, pag abogado, kongresista, siyempre, hindi nyo na-feel yung mataas na presyo ng mga bilihin. Paano kayo naging ganyan? Naging idealistic, galit sa abusadong mga saka matataas na cost of living ho? Siguro dahil ako'y nanggaling nga sa mahirap at alam ko kung paano maging mahirap. Naramdaman ko, naibuhay ko yung buhay ng
maraming mahihirap, yung pinanggalingan mo na yun, hindi mo makakalimutan kahit kailan eh. Ang totoo niyan, kaya ako ginagawa lahat ito, para sana sa mga susunod na taon, ay ang pangarap ko kasi mawala na yung mahihirap. Kapag nawala na yung sektor ng mahihirap, yung kasi yung sektor na ginampanan ko, na nirepresent ko sa Congress, edi kahit mawala na ako sa Congress ka ako, at least yung aking objective na wala yung mahihirap, natapos ko rin. Ibig ko sabihin, natulungan ko sila. Wala nang naghihikaos, wala nang masyadong mahirap, wala na akong sektor, o kahit magtanim na lang ako ng high value crops, okay na ako, di ba? Kaya lang, ang ibig nang mangyari ng iba, pumunta ka na lang sa Senado kanya para kahit papano, makatulong ka pa rin, mabigyan mo kanya ng konting improvement yung quality ng Philippine Senate ngayon. Sir, may tanong pa dito ho. Kailan kayo first naging napasok sa public service? Anong edad ho? 2004, 13th Congress. Oho. Kaya doon kayo napasok dyan, naisip ninyo na pumasok sa politika para tulungan ninyong baguhin ang pamamalakan. No, natin. I was a very young lawyer at that Yes, time. Ako mag-isa, I am a single practitioner, sabi nga nila. Ako yung driver, Wow. ako yung abogado, ako yung tagawa ng pleading, ako nagpapile. Kaya lang, kayang-kaya ko naman gawin yun dahil bata pa ako noon eh. Oho. Kaya lang, kukunti ang natutulungan ko kasi nag-iisa lang ako eh. Oho. Hanggang sa dumadami yung Natutulungan. nagpapatulong, pero hirap naman ang katawan ko. Naisip ng mga kaibigan ko, baka gusto mo kanyang subukan natin yung Congress through the party list system. Para sa ganun, mas marami kasi sigurong matulungan. Ganun po yung nangyari. Hindi ko naman pinagsisihan sapagkat mas marami nga akong natulungan at na-represent ko pa yung mga mahirap. Sumikat kayo out of 300 congressmen and congresswomen. Kayo isa sa pinakamatalino at saka malakas ang loob. Ilang porsyento sa tingin nyo, sir, ang mahirap sa Pilipinas ngayong 2024 na hangarin ninyo iangat sana? May estimate ba tayo na? Ang gagamitin ko po yung estimate po ng Philippine Statistics Authority kasi sabi po nila yung poverty incidence rate ngayon is 19.7%. Naniniwala ba kayo? Palagay nating maniwala muna ako sandali. Ang ibig sabihin niyan, 3 sa bawat 10 Pilipino ay mahirap. So palagay na lang natin that there are still 30 million individuals who are impoverished today. Ngayon, paano natin sila mapapagraduate? Yun ang tinatanong ko sa kanila nung gusto ko magtanong sana sa plenary debates. Ayaw naman nila akong magtanong. Ang gusto nila puro ang tanong sa Office of the Vice President. Pag nagtanong ka outside the ambit of the Office of the Vice President's budget, ayaw nila. Samantalang itatanong ko lang sana, Socio-economic issues. socio-economic, sabi ko, halimbawa po, ito pong budget natin for 2025. 6 trillion. 6.325 trillion pesos. Wow. Sa pamamagitan po nitong napakalaking halagang ito, ilan po ba ang mababawas natin sa bilang ng mahihirap ngayon? So kung halimbawa 30 million Yes. ang mahirap ngayon, sabi nila makakabawas tayo ng 250,000 individuals. Di okay na po. Gusto ko lang merong nakikitang nababawas hanggang sa dumating ang panahon, another 300,000 next year o ganyan. Hanggang sa makita natin by 2035 pala wala nang mahirap. Ayaw man lang nila akong pagtanungin eh. Kasi nakikita ko po, hindi po pwede ka kung mangyari yan sapagkat yung batas na ginawa ko na palagay ko'y isang contribution para sa aking mga nire-represent. Ito yung urban poor. It took me 15 years to be able to enact that law. Hindi ko po kinukuha ang credit dahil meron na pong tumulong sa akin. Isipin po ninyo, Wilson, 15 years in the making. Anong tawag sa batas niyo, sir? Magna Carta for the Poor. Ngayon, natapos po namin yung 2019. 2019. Meron pa pong IRR. Nung ginawa yung IRR, another 2 years. Yes. Sana natapos na. Nung makita ko po yung IRR, meron na namang mali sapagkat wala sang sunset provision. Hanggang ngayon, sabi Hindi ko pa nga, tapos. itatanong ko sana sa ating NEDA, paano po baka kung mangyayari ito? Itong Magna Carta hanggang ngayon hindi pa umusad. Paano? Ito nga, pagpapatupad na naman ng batas, Mr. Wilson. So 15 years Puro sa plus pagpapatupad delay. ang problema ng bansang ito. Sir, yun sinasabi ninyong sabi ng Philippine Statistics 19.7. Naniniwala ba kayo dyan?
Naniniwala naman ako na meron talaga tayong ganun kahirap pa na mga Baka mas Pilipino. Palagay mo na lang na nandun na nga, pero ang importante, paano natin babawasan yan? Kung Oo. hindi naman nila pakikinggan yung mga paraan at gusto kong makakita ng matibay na ebidensya na sa pagdating ng panahon, sabi kasi nila, Aha. by the end of the president's term in 2028, sabi niya ganon, we would have seen a single digit poverty incidence rate. Ang ibig Wow. niyang sabihin, Wow. 9% na lang. So wala na yung 19.7%. Ah, 9% na lang sabi niya. wow. Eh gusto kong malaman kung ma-achieve nga yung 9% na yon at the end of the president's term in Yes. 2028. Sabi ko, meron din akong estimate na hindi nyo magagawa. Unang-una, the Magna Carta of the Poor, kahit minsan hindi pa umusad. Anong gagawin natin dito?